Jack was incredibly handsome. Tuwang-tuwa ito sa atensyon at paghangang ibinibigay rito ng mga babae. Except Cassie, para sa kanya ay mayabang ito. So what if he had the most gorgeous eyes and brows she had ever seen? Ano ngayon kung matangos ang ilong nito at sensual ang mga labi nito? She hated the flirty, carefree, heartthrob type like Jack. She wanted someone with brains, the responsible type. She hated playing around, which happened to be his expertise. Hindi niya hahayaang paglaruan siya nito dahil alam nito ang isang malaking sekreto sa buhay niya. Pero paano niya gagawin yun? Matalino nga siya, pero hindi naman siya tuso. Patrick Raimundo, sabay-sabay na sabi ng mga kaibigan ni Cassie na sina Cindy, Barbie at Kelly nang sabihin niya sa mga ito kung sino ang crush niya. Nasa loob sila ng opisina ng Community Service Club kung saan siya ang tumatayong presidente. Bukod sa partisipasyon niya sa naturang club, ay contributor din siya sa kanilang school paper. Pinabalak din niyang tumakbong presidente ng student council. Iyong tood na supladong iyon. Oh, come on, Ana Cindy, na unang nakabawi sa pagkabigla. That twerp, di ba civil engineering senior at teammate iyon ni Jack sa university? Are you out of your skull, Cassie? He's a woman hater, for fetish sake. Wika naman ni Kelly. Saglit itong nakalimutan ang nabitiwang Prada bag pagkarinig nito sa pangalang binanggit niya. Iyong mayabang na iyon, di hindi iyon marunong ngumiti. Kaya paano mo siya nagustuhan? Wika naman ni Barbie na tila gustong umusok ang mga butas ng ilong. Just recently, may narinig akong chika na may ipinahiya siya sa campus. The girl cried. Shame on her. She shouldn't have cried over a jerk. Dapat nag-counter-attack siya. Hindi dapat niya hinayaang ipahiya siya ni Patrick. Ano kaya ang problema ng lalaking iyon? Bakit ganon siya sa mga babae? Is he some sort of psycho or what? Para namang namatanda si Kelly habang nakatingin kay Barbie. Kung hindi niya kilala si Kelly, iisipin niyang naapektuhan ito ng mga sinabi ni Barbie tungkol sa ipinahiyang babae ni Patrick. At kung ito marahil ang ipinahiya ng lalaki, baka ipinabugbog na nito si Patrick o kaya ito mismo ang sumuntok sa lalaki. Sa kanilang apat na magkakaibigan, sina Barbie at Kelly ang mainitin ng ulo. Sila naman ni Cindy ang pasensyosa at cool. Tuwing nagtatalo sina Barbie at Kelly, sila ni Cindy ang palaging mediator. Sanay na siya sa mga nakakaaliw at nakakalokong karakter ng mga kaibigan niya. They had been friends since high school. They were a mix of everything. Barbie was a bit boyish. Hilig nito ang sports kung saan mahina siya. Kelly was a campus dream girl and very rich. Si Cindy ang nakakasundo ni Kelly, lalo na pagdating sa fashion at sa mga lalaki. Cindy was naturally cheerful. She was funny, not and spunky. Kaya hindi nakapagtatakang nakagaanan agad niya ng loob ito noong maging seatmate niya ito. They jived well because they had learned to love each other and accept one another for who they were. Hindi kaya rape victim si Patrick, kaya ganon siya, ani Cindy. Or in relationship to that, he might have been dumped and ditched ruthlessly by some girl, sabi ni Barbie. Yeah, everyone is surely jumping to that conclusion. Kelly said, kinuha nito sa sahig ang Prada bag nito. Pero ang tanong, anong ginawa ng babaeng iyon sa kanya para magkaganon siya? He's a very horrible species. It's very interesting for that matter. Don't you think so, girls? Sabi uli ni Barbie na tila may naglalaro sa isip. Tumaas ang isang kilay ni Cindy. I don't care a dip about him. Change topic, please. Oo nga, sa wakas ay sabi niya. Ngayong nalaman niyo na kung sino ang crush ko, tapos na ang usapan. No, ani Barbie. Kailangan nating malaman kung bakit ganun siya kasuplado. Don't you girls feel irked kapag may nababalitaan kayong ipinahiya ni Patrick na iyon? You will all help me with this mission. Ha? Gulat na sabi niya. Bakit hindi natin siya subukang pangitiin? Kasi hindi mo dapat sinasabi yan. Pabirong sabi ni Kelly.
Tila hindi nito siniseryoso ang mga sinasabi ni Barbie. Bakit ako? Angal ni Cindy. Listen girls, kailangan nating malaman ang dahilan sa likod ng kakaibang ugali niya. Parang mas magandang pakinggan na kailangan natin siyang paghigantihan sa lahat ng mga babaeng na perwisyo ng kaantipatikuhan niya. May halong galit na sabi ni Kelly. Barbie, ano ba ang gusto mong sabihin? Hindi namin maintindihan. Curious na tanong niya. Magpustahan tayo. Kung sino sa atin ang makakapagpangiti sa kanya at makakapagpabago sa ugali niya, ang siyang magkakamit ng premyo. Anong premyo? Tanong niya. Was Barbie out of her mind? Pustahan. Ngumiti si Kelly. Parang gusto ko yan. Magkano naman ang bet? Ani Cindy. Nakangiti si Barbie habang umiiling. Hindi magkano, kundi ano. Kung sino sa atin ang mananalo, may karapatan siyang mag-utos sa mga matatalo. Sa loob ng isang buwan ay magiging alipin ng mananalo ang 3 matatalo. As in the slave, paniniguro ni Kelly. Tumango si Barbie. I'm in, ani Kelly. No money involved, kayo na lang, sabi ni Cindy. Umirap ito at pagkatapos ay inilabas mula sa bag nito ang maliit na salamin at tinignan ang mukha nito roon. That's ridiculous, Cassie exclaimed. Tumingin sa kanya ang mga ito. Hindi magandang pagpustahan ng ibang tao. Uy, nasaktan si Cassie. Kasi naman kayo eh. Alam niyo naman crush niya si Mr. Sungit. Tapos paglalaroan niyo pa. Wika ni Cindy. Tinapunan pa siya nito ng nanunuksong ngiti. Look Cassie, hindi naman natin siya paglalaroan. In fact, tutulungan pa nga natin siyang magbago. Paliwanag sa kanya ni Barbie. Papangitiin natin siya. So that means, pabor sa kanyang gagawin natin. Yeah, I agree to that. Tayo pa nga yata ang mahihirapan sa kanya eh. Segunda ni Kelly sa sinabi ni Barbie. Napairap siya. May punto ang mga ito. Patrick was really a royal snob. Pero kahit ganun ito, ay crush pa rin niya ito. Kahit maging kaibigan lang nito ay ayos na sa kanya. Pero napakalabong mangyari ang bagay na yun dahil sa kakaibang ugali nito. At ngayon ay naghahain si Barbie ng isang proposisyon na maaaring maging daan para magbago si Patrick. I think you have a point, she said to Barbie. So you're in. Tumango siya. Ang ibig sabihin, pwede na natin umpisa ng pustahan. Lumuwang ang ngiti nito. Correction, 3 lang kayo. Don't count me in. I'm not in the mood for a practical show. Wika ni Cindy. Napatingin silang 3 rito. Naputol ang pag-isip ni Cassie tungkol sa pustahan nang may kumatok sa adjoining door na nag-uugnay sa workroom ng mga member ng club at sa kanyang opisina. Bukas iyan, wika niya. Cassie, tuloy ba ang tree planting project natin sa Quezon Province? Bungad na tanong sa kanya ni RJ nang pumasok ito sa pinto. Ito ang treasurer ng club. Senior Mass Communication student ito. Ang sabi nito, sumali raw ito sa club dahil sa kanya. Ngunit wala siyang pagdikin dito, kahit gwapo at matalino ito. Wala siyang panahon sa pakikipagnobyo. Mas prioridad niya ang kanyang pag-aaral para hindi mawala ang full-time scholarship niya sa universidad na iyon. Hindi siya mayaman. Office clerk ang nanay niya at college professor ang tatay niya. Hindi siya mapag-aaral ang mga ito sa universidad na iyon kung hindi siya nakakuha ng automatic scholarship dahil nagtapos siya sa high school bilang valedictorian. Basta mapanatili lang niya ang magagandang grades niya, ay siguradong matutupad ang pangalan niyang maging chemist at scientist. Oo, RJ, that would be 3 weeks from now, she said. Tumango ito. How about our dinner date tonight? Tuloy pa rin ba yun? Kailan ka kaya mauubusan ng gimmick? Sinabi na nga ba niya at iyon talaga ang pakay nito sa kanya? Hindi ako mauubusan hanggat hindi mo napapansin gwapo ako. Napangiti siya. Alam mo namang mas priority ko ang pag-aaral. Umiling-iling ito. Too bad. Anyway, how about an interview for the campus paper? Papayag ka bang i-feature as one of the brainiacs in our school? Show it. Saway niya rito. Kinuha niya ang kanyang bag. It's time for